Apan na sinasabi nyo dahil kami ay umatin, sana yun na, mangyari na yung gusto nyong mangyari. Huwag tayong nakapikit lang. Pero hindi na pwedeng mangyari. Kasi, katulad nito, dumating kayo dyan, bakit walang nag-welcome sa inyo? Any of the HOA officers? Bakit ganon? Yun lang ang doon kayo magtataka. Ma'am Nings Dohena. And maraming salamat Ate Melody at Sir Mike, mabuhay laban para sa bayan. Maraming salamat. Naintindihan nyo din na kayo ay minawarningan ko at masyadong matapang pagdating sa ganyan. Masyadong masalita kasi sabi ko na social media binablock yan. So thank you. Siguro hindi naintindihan na. Actually mataas na ang paano nila malaman kung hindi tayo magsalita. Diba? Ang so, channel ni Don Mar na Gorgor kanina. Siguro may mga experience siya sa mga ganung bagay. Huwag kayo mag-alala. Actually, bago kami nagpo-schedule dito, inform ang HOA na may magkakanda kami na Leaders Forum dito sa lugar na to. So, in-invite ko rin sila kanina, pakisabi kay Press, kasi si Press na sa hospital. Then sabi ko, any of the officers sana mag-represent. Pag binusdakan yan ngayon ni Mama Lalim, tapos na yan. Huwag kayo mag-alala kasi ang mga officers, sinesecure tayo na maging safe tayo dito sa loob. Kaya nasa gate lang po ang officers natin. Maraming salamat po. And besides that, sabi ko nga, Nay, kanina, in-example na sa atin, na yung lugar na to, ang mismong lugar kung saan na-experience natin kung gaano katalamang ang droga noon na nangyari dyan sa lugar na yan, sa bahay na yan, yung massacre na nangyari dito. Ilan ang namatay dyan dahil sa ganun. Pero, kaya dito natin sinet na bilang former president in this lugar na to, pinapakita natin na ang lugar na to ay peaceful na ngayon. Hindi ito na dati. Kaya ayaw na natin bumalik pa sa dati kung ano man noon. Kaya dapat natin ipaglaban. Tayo ay tahimik na nung nakaupo si President Duterte. Ngayon, we are not sure. Hindi tayo kampante sa buhay natin ngayon. Yun. Kaya ako magmula nung ko yung binabatang patay dyan, hindi na ako makauwi dito ng hating gabi. Gusto ko mang umattend ng graduation na sa PICC dinaganap ng kolehiyo, doon ako nagtuturo ngayon. Hindi na ako makasagot na ako ay a-attend dahil ayokong abutin ako ng hating gabi sa daan. Takot na ako. Pagmula nang magkaroon ng ganitong massacre dito. And maraming salamat Mama Mike. Kuya, international pa pala ngayon na nandito lang sa Royan. Hindi ko alam yun eh. Kasi may sakit daw eh. Kaya maraming bata nga nawawala eh. May sakit eh. Hindi ko alam. Kasabay ko na palang binababa. May sakit yun eh. Kailangan yung organ. So thank you very much ma'am. So yan saksing buhay tayo sa nangyari dito. Na hindi pala natin alam na yung paligid natin ay may apektuhan na pala. Di ba? Hahayaan ba natin na mangyari ulit yun? Kaya nga nandito si Maiso para kami po ang maging boses ninyo kung saan man tayo makarating. At saka iparating natin sa kanila na ayaw na natin na mangyari pa ulit. So malinaw po. Yan po ang hangarin ng Maiso. Gusto lang natin na maiparating yung mga hindi dapat nilang gawin. Di ba sabi mo? Maraming salamat po. Ito ang next speaker natin. Actually, taga San Jose del Monte talaga to. Actually, part ng City Hall dati. Ngayon ay naging former TESDA director po siya. Kunti, ipapakilala ko na po ang ating Sir Dante Navarro. Naku, ito na. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Ako po si Ginoong Dante Navarro. Isa na po ngayong retiradong kawani ng gobyerno. Nag-retire po ako sa TESDA bilang direktor noong pong 2022. So kasabay po ng pagbaba ni Pangulong Duterte. Now, kaya po ako ngayon ay nandito dahil nabalita ko dito naganap yung isa pong massacre na talagang hindi malilimutan ng San Jose. Sa akin po,
Ako po kaya po ako napadpad ng San Jose del Monte ay dahil sa nangyari nung dilo sa buhay namin. Taong 1990, kami po'y nasa Balagtas. At ang mga magulang ko po'y minasakit din ng mga adik. Nako. Adik din po. Actually po, Uy, nandito na si Pico. nanay-nanay ako po. Actually po, lola ko eh. Kaya lang yun po nagpalaki sa akin. So, yung inang ko, ginilitan po, 80 anyos, at yung tatay ko, na lolo ko, pero tawag ko po yung tatay, dahil siya po nag-alaga sa akin, yung po yung pinukpok ng martilyo, 4 na beses, butas ang ulo. Nangyari po yun, nung ako po ay nasa ibang lugar, nasa Cebu, dahil nagkocontact po ako ng lecture, dati po akong land banker, tiga land bank po ako. So habang ako po ay nasa Cebu, yung pala yung minamasakit na. At yung po yung taong 1990. Ano po ngayon? 2024, 34 years ago. So 34 years ago, nangyari na yun. Di po ba lalong natindi ngayon? So yun po ang aking talagang, sabi nga eh, sinasama ng loob namin. Dahil ba't kami naging biktima ng ganon? Kung ako nga daw po ay nandun din dahil ako po'y palaki ng mag-asamang lola at lola ko, kung ako po'y nandun, maaaring kasama ko. 3 tao daw ang gumawa nun, na hanggang ngayon po'y hindi pa daw nahuhuli. Ma'am Lena. Hindi nahuli, hindi po nagkaroon ng justice. Ma'am Lena, nandiyan na. Kaya nga po ako, nung ako'y napadpad dito, taong 2000, napunta na po ako ng San Jose del Monte, at ako po'y nagkataon, nabigyan ng pagkakataon, na magbigyan po ng posisyon dito sa City Hall sa panahon ni Mayor Eduardo Roquero. Okay? So ako po ang kauna-unahang Public Information Officer dito noon, noong year 2003 na po yun, nung ako pinapasok. At iyon po yung talagang advocacy ko. Nagtayo ako ng iba't ibang organisasyon para po magkaroon ng advokasya kontra droga. Kasi siyempre, nangyari sa buhay namin, masakit po yun. Dahil nung naalala ko pa, habang ako'y nasa Cebu, tinawagan ako na may nangyari sa aking inang at tatang, halos gusto ko pong tumalo ng airplane. Sa sama ng loob, kasi dalawa pa, sabay, never pa ho kaming namatayan ng ganun. 1990 pa. Yung po yung nangyari noon na lola, ginawang manok. Kasi nilaslas ang leeg. Nilaslas po talaga, halos maputol po leeg. Tapos iginang sa CR. Tinaliang pa ng alambre, nilakpang ganun. So grabe mo talaga. Kaya ako po ay, sa mga ganitong pagkakataon, ay ginagawa ko po ng makapag-share kung pwede. Dahil para ipabatid. Katulad ninyo, ba't kayo natatakot? Kasi nakakita nyo sa lugar ninyo eh. Ang epekto po ng droga, yan po yung walang nakikilala. Kaya nga, ang sabi nga nila, ginawang manok yung lola ko. Dahil doon po sa, yung pong kulang na lang po, patuluan ng yung sahuran ng, basta bubuin ng bigas. At doon ginilitan sa, sa bangko, sa ilalim, kulang na lang sahuran, dahil puno-puno ng dugo yung ilalim. Ang hirap pong kalimutan. Kaya nga po ako umalis ng Balagtas at dito po ay napadpad ako dahil gusto ko makalimutan. 1,000 tayo dito ngayon. Yung insidente na yun. Dito rin pala, lalo nang mas matindi. Dahil ang Balagtas po ay 9 na barangay lang. Ito po ngayon ay from 59 naging 62 na tayo. Di po ba 62? So mas maraming tao, mas marami yung tsansa na maraming adik. Kaya tayo, actually po ito ay maaaring kami po mga magkakasama dito. Ito po isang panawagan na rin sa pamahalaan, sa lokal at sa nasyonal, na sana bigyang pansin at bigyan ng tuon. Focus. Dahil maraming nasisirang pamilya. Minsan nga, anak ang pinapatay, magulang. Pamilya na mismo. Kasi iba daw ang nagiging isip o utak ng isang bangag. Bangag. O yung nalulong sa droga. Bangag. So, bangag. Sa pagkakataon po ngayon, kasi
ang TAPS Coalition po ay may mga nakikita mga bagay na dapat sana'y malaman ng tao. Mapapansin nyo, kakaunti lang po. May mga FW. Kasi marami ang isip nila, ang TAPS Coalition, kontra gobyerno lang yan. Hindi. Siyempre, ang gusto namin maayos na pamahalaan. Ang gusto namin is tahimik na lugar. Meron ba namang pamilya na gusto magulo? Hindi. Kaso, minsan dimuhin po yun ang droga eh. At maging mga nagdodroga, nagsisisi sila eh. Ba't sila napasok dyan? Hindi nila gusto yan. Napilitan na lang. Dahil bakit? May nagpupush. Mayroong gumagawa ng pera sa droga. Malaking pagkakakitaan. So, sana po, naunawaan nyo ang dahilan kung bakit kahit na po kakaunti lang ang audience, ay pilit pa rin namin magpapaliwanag. Because ito po ay sa akin po, totoo. Yung nalaman nyo dyan ay sila yun. Hindi nyo naramdaman ang sakit nun. Ako naramdaman ko yun. 100 million. Nasabi ko nga, halos gusto ko tumalo ng aeroplano dahil mahal na mahal ko yung lola at lola ko. So, kaso hindi na naman po yan ang mga issue ngayon. Marami. Naranasan natin na pamunuan tayo ng isang matapang, mapagmura na presidente. Pero sabi nga ni Pangulong Duterte, dahil ako nga po ay isang appointee ni Pangulong Duterte, nadidinig ko nga sinasabi niya, hayaan niyo na ang kaluluwa ko'y papunta sa impyerno dahil sa masamang dila ko. Basta kayong pinaglilingkuran ko, mapunta sa paraiso. Di ba ganun siya? Basta kayong pinaglilingkuran ko, mapabuti. Ayoko nang nagkalat na adik. Ayoko nang lumaganap yan. Dahil masisira ay pamilya, masisira ang komunidad, masisira ang bansa. Kung bakit ba, kung kailan mahirap na ang buhay, lalo pang mabilis kumalat. Parang isang sumpa. Di po ba? Kaya, sana po, katulad po ngayon, darating po na dito ngayon, ay kung saan na nakakarating. Pero, sabihin nyo, ba't darating dito? Ay para lang maghayag. Para magpahayag ng mga damdamin sa nangyayari ngayon sa lipunan. So, ito isang panawagan. Kung tayo man po ay napapanood kung saan man parte ng mundo, yun lang naman po. Para sa akin, ang gusto ko ipatid, malayong-malayo po noon. Kaya nga ako na-frustrate. Bakit? Isa po ako sa nampay niya para sa BBM Sara. Isa po ako. Dahil nga po appointed ako ng Pangulong Duterte, nandiyan pong Vice President po si Sara, kaya po, dala ko na rin po si BBM. At talagang ipinagmalaki po sa aking last regional assignment, which is Mimaropa, Mindoro, ang tandem ng dalawa. Yung nga lang, nakakalungkot, bakit sila ngayon naghihiwalay? Yung inaasahan natin na unity, nasaan na? Yung inaasahan natin na pag dumating ang mga Marcos, giginhawa ang sambayan ng Pilipino. Yun ang pangako ng matandang Marcos, di po ba? Pero nasaan ngayon? Bakit nagkakaroon tayo ng problema? Sana po ito ay marinig na mabuti at sana sundan kung ano talaga ang ginawa ng matandang Marcos. Sa ating po mga naka-experience ng martial law, ng matandang Marcos, napakaganda po ng buhay natin noon. Tama po ba? Napakaganda. Napakaganda. Wala po kami na ganoon dahil sabi nga noon, sa ikaulad ng bayan, disiplina ang kailangan. Yun po, famous word noon. Ang takot lang noon ay yung mga gumagawa ng masama. Totoo po yun, di po ba? Masayang masaya. Kaya nga nung ito pong nagtandem ang dalawa, si BBM at si Sara. So, di po ako po masaya. Sa isang lugar po, sa Mindoro, na aking last regional assignment, ay talagang nangampay niya po ako doon. Maraming salamat, Ma'am Miriam. Yung nga lang, nalulungkot ako ngayon sa nangyayari. Sana maghimala. Sana gumawa ng himala ang itaas
para manumbalik ang sigla at ang saya at mawala ang pag-aaway. Ako po kasi is for unity. Ang gusto ko talaga, walang nag-aaway. Maging sa pamilya. Meron pa kung gusto nyo ba nag-aaway yung si ate, si kuya? O si nanay, si tatay? O yung mga bayon nyo nag-aaway? Di ba ayaw? Pangit eh. Ano po? Lumalayo ang swerte. O ngayon, ano na pinag-uusapan natin? Gera. Na posibleng makapaggera ang Pilipinas sa China na hindi dapat mangyari. Kasi So, sana- ulong ng bangag eh. Yung pong advocacy po ng TAPS Coalition ng No to War, sana lahat tayo. Hindi, kasi yung iba nadidinig ko, oh, bakit ka sumasama sa No to War? Against the government yun. Paano naging against the government kung No to War nga kami eh? Yung No to War is gusto namin peace. Gusto namin walang pagkagulo dahil hindi naman tayo ubra, malulusaw tayo. Tama po sinasabi ni Mr. Placido kanina. Sandali lang po tayo kapag ginamitan tayo ng nuclear. Kaya hindi dapat nangyari. So dapat, ang panawagan po natin, magkaisa tayo na manalangin. Huwag mo nang isipin yung local politics. Hinubang pag-aaway ng lokal. Ang isipin niya yung nasyonal. Na ang mundo, na ang bansa natin ay malagay sa tahimik. Dahil hindi mo alam na pamumuhay mo sa araw-araw na hanapin ang bigas eh. Nahihirapan ka eh. Ma-involve ka pa sa mga awayan. Hindi dapat. So, sana po maikwento nyo rin sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, ang hangarin po ng TAPS Coalition ng maisog. Kaya po tayo ng maisog dahil matapang. Matapang na minsan yung talaga Naiyak yung mga trolls niya. simboyo ng damdamin. Dahil nga sa nangyayari, Oh. si Presidente Naiyak na sila Duterte, magdali, no? nagmumura pa yung Presidente na nagawa pang mumura. Dahil minsan nagagalit siya, dun nga sa mga talama, Ako, galit na naman Yung mga- sa'yo ngayon, Ma'am Laling. pusher ng droga. So, KO in short, talaga. ipagdasal natin mga kasama na ang bansang Pilipinas ay maligtas sa anumang panganib. Iyak Yung na mga usapin, trolls, mapapansin, napakaraming usapin na dapat sana nakapokus sa pagkain, nakapokus sana sa trabaho, Maraming salamat. nakapokus sana sa training. Katulad kami, test na training. Yun po ang hangarin namin, makapag-train ng mga gusto mag-abroad. Oh, no. Ayan, tingnan mo. Sana ganun po ang nangyari. Kaya ako po, minsan, Ayan, ayan, talaga sige, napapakilala ko, dumadayo ako upang Galit na galit sa somehow pakulay mo, Ma'am Laling. may matulungan. Ilapit sa pamahalaan. Kahit na po ako isang retiree, nakalalapit pa rin po ako sa TESDA. At yan po ang aking commitment. Ito po ang aking lungsod. Na nung dati tigabalagtas ako, ngayon po nandito ko. Kung sino man po ang mamumuno sa atin, o kung sino man po ang incumbent officials natin, kailangan po natin tulungan. Para sa taong bayan. Ang sa atin lang, sana mawala yung mga sakit ng lipunan. Ano yung sakit? Droga. Sana walang korupsyon. Sana. Yun ang natin kasi madidrain ang pondo ng bayan pag napunta sa korupsyon. So ipagdasal po natin yun. At sana sa darating na eleksyon next year, mas lalong umasenso ang ating lungsod po natin. Kung tutusin po, Bakit dati po akong kailangan tourism gano'n? officer dito, Iyak ka malaki na iyak. po ang pinagbago ng ating Bakit galit ka lungsod. sa mga Maganda na ang ating city nagpapakulay? hall. Marami na tayong amenities. Sana mas unlad pa sa mga susunod na panahon. At sana sa ating mga kapwa sa Musenyo, gawin din natin ang ating role. I-upgrade natin ang ating skill. Yung mga anak-anak ninyo na pwede mag-aral pala, imbes na magtambay, ilapit nyo sa TESDA. Di po ba? Ganun. Kasi hanggat ang mga tao o mga kabataan ay nandyan lang at tatambay-tambay, posibleng makagawa po ng masama. Kusa nilang binibigay. Di po ba? Kasi walang ginagawa. Di ba? Babarkada. So, ang ano po, ang pamahalaan lokal po natin naman ay may mga ahensya like peso na pwede nyo pong lapitan. Importante, hanapin natin ang kapayapaan. Hanapin natin kung saan tayo asenso. At sana kung may mga nag-aaway-away ng mga politiko,
huwag kayong makialam, hindi rin naman talaga ang hanapin ninyo kung saan tayo aasenso bilang San Jose. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Yun. Maraming salamat po, former TESDA Director. Ang sunod naman natin, siyempre, para medyo mahinahon tayo, ibitahan natin si yan, Bishop ang Tenorio. Para Yan, sa may bishop na. word of wisdom ba o word of God? Isimin ginagamit lang ni Bangag. Totoo yan. Hindi ko na isa-isahin yung mga organizer, pero sa mga national leader, contact position dito, pati mga vlogger nito, magandang hapon sa inyo lahat. Ang mga homeowners, officers natin, salamat po sa inyong pag-welcome sa pag-isok dito. Well, ako po marami sila nakakilala dito sa akin. Diyan lang tayo, magkakapitbahay lang tayo sa Agape, Christian College. Bakit kaiyakin mag-vlog ka din para paaliparan ka ng pulburon? Ako po ay isang obispo. I-represent ko po yan ang gusto mo religious sector. Sabi kanina Paliparan ka ng pulburon? dito, nasaan na raw yung mga taga-simbahan, mga religious. Well, sasabihin ko sa inyo, andyan lang naman kami. Pero siguro hindi pa talaga yung iba. Pero ako kasi sa taga Davao po ako, talagang ako, no? Nakikita ko kung paano yung probinsya Davao nung naupo ang mga Duterte. Ang hilo. Yung peace and water natin, ang Davao City. Bakit ka naiyak? Po sa insurgency po yan. Ang tawag dyan ay Nicaragua, araw-araw patay mga pulis, military. Pero nang naupo si Duterte, yan lahat po ay nawala, pati yung droga sa Davao. Ako po saksi dyan. Talamak ang droga. Daw mga kapatid, I would like just to say, kanina nabanggit yung droga. Noong nagkaroon ng masakit dito para sa kaalaman ng lahat, ako po talaga ang pinakaunang nag-respond. Dahil nalaman ko taga-Tagum pala yung pamilya. Ako'y taga-Davao. Ako talaga nag-respond sa kanila kasi parang tuliro na yung asawa, wala siyang kausap. So ako ang gumawa ng sulat. Ako ang nag-draft ng na-realize sulat. mo na tanga ka, Obit. Para sulatan Okay lang yung Obit mo, pagkatanga. na pumunta dito. So ako po yung doon, nag-facilitate nung hanggang sa nakarating dito kina Mayor, kina Congressman. Dahil nung early morning na yan, wala po talaga silang alam kung anong gagawin nila doon sa pangyayari. So ako, dahil kababayan ko sila, I really make my homework to do the Kaya nung nagdadatingan na dito, nung dumating si Digong dito, nung dumating yung PSG dito, ako po ay talaga nag-assist sa kanila dito. Kasama na siguro yung mga homeowners Nasa dito. halos mga 1,000 mahigit na dito o 2,000 sa na panahon na yan. At hindi po tayo makakapayag na magpapatuloy po yan. Kasi nakita nyo, masakit po yun. Pati mga bata, matanda ay pinatay. At hindi lang dito sa lugar na to nangyayari, sa marami pang lugar. Ako ay malungkot kasi meron po isang membro. Yung drug addict po yung kanyang anak, yung membro ko. Talagang hirap na hirap kami kung paano hanggang sa dinala sa rehabilitation yun. Kasi bakit kamo? Ninanakawan na niya yung nanay niya, yung mga kapatid niya, yung laptop, cellphone. Pag meron palang addict sa isang pamilya, mga kapatid, nako, para meron kayong magnanakaw sa loob ng bahay, dapat yung mga appliances ninyo ay lilimasin para makabili lang ng droga. So hirap na hirap po yung member malapit na yan. na maubusan. At napakalaking ginastos niya sa rehabilitation center para marehab lang. Unfortunately, hindi naman talaga kaya ng rehab na babaguhin yung buhay ng tao kasi ang sabi ng Biblia, Diyos lang talaga ang pwedeng magbago sa puso at sa buhay ng tao spiritually Kaya bumabalik na naman siya sa pagdodroga at problema na naman malaki. Kaya huwag nating hayaan yung mga anak natin ay maano sa droga. Kaya nga sabi ng Biblia Psalms 94 verse 1 and 3, sabi doon, the only thing that the evil triumph is for the good men to do nothing.
So ibig sabihin, kung gusto nyo magtagumpay ang mga evil na tao, masamang tao, yung mabubuting tao walang gagawin. Now, hindi po tayo makakapayag ng gano'n. Kasi kung mabuti kang tao, alam mo yung may nangyayari ng evil sa iyong paligid, may nangyayari ng evil sa gobyerno, hindi ka pa kikipo, hindi ka pa magsasalita, parang binibigyan mo ng lisensya, binibigyan mo ng permeso ang mga evil na tao na mamumuno sa gobyerno para magpapatuloy sa kanilang kasamaan, sa kanilang gagawin, sa kanilang ginagawa, pangungurakot. Tama yan, pangungurakot. Pag-exploit sa taong bayan, gamit ang ayuda. Biruin mo, parang ang katapat natin ay ayuda lang no? Walang long-term project ang government para umunlad yung livelihood ng mga tao. Dinadaan lang sa ayudahan. Kung nakatanggap ka ng ayuda, ilang araw lang yan, ubus na yan. Wala pong talagang maliwanag na programa. Pero yung pangungulunbat ng milyon-milyon, ako'y nalungkot. Kababayan ko si BP Sara. Taga-Davao po ako. Ngayon, tinapyas yan siya ng more than nakalahati ng kanyang budget o BP. Ngayon, 700 million ang binigay sa kanya. Parang palimos na lang to. Alam naman natin, napakaraming proyekto si BP Sara. Nangunguna pa siya sa pag-respond sa mga nasalanta sa bagyo. Hindi pa nakakilos ang Malacanang, kumilos na yung OBP. Pero tingnan nyo, kung sino yung nagtatrabaho at malaki ang highest rating na nanunungkulo sa gobyerno, siya na lang siguro yung mabuting tao na nasa gobyerno. Bagamat marami pa naman siguro dyan, pero siya pa yung talagang tumudasin na siya pa talaga yung pipersonalin. So, ibig sabihin, ako po ay nag-aaral ng, hindi lang po ako theology, ako din po ay political science. At ako po ay tumakbo na nga rin akong city councilor dito ng mga nakaraan, pero ayoko nang itutuloy kasi gusto ko na lang maging kingmaker rather than to become a king, no? So, now, nakikita ko yan, nababasa ko, na-analyze ko ang political climate ng bansa. Yung ginagawa ngayon ng present administration, oo, hindi ko ipapakita kung yan. naririnig ninyo, these are all political harassment lang talaga ito. Ibig sabihin, alam naman natin yung ginagawa ng Kongreso. It's all obvious na obvious yan. Hindi yan baka ano-ano yung mga investigation dyan in aid of persecution. Nasa malapit na 3,000 ang taong in aid of persecution. Parang kinuha na nga nila yung trabaho ng NBI at saka si IDJ. I would rather suggest that you will apply to NBI and then ano na lang sila kaysa lawmaking ang gagawin, ano? So, ibig sabihin, obvious na ginagamit, weaponizing the Congress to politically harass the Dutertes and his allies. So, pag hindi maganda ito, ang senaryo na ito, na ang latay, ang biktima ay taong bayan, tayo, na taxpayer. Isipin mo, manood kayo sa YouTube, doon sa hearing ng Kongreso, puro kain ang ginagawa nila doon, yung mga hearing doon. Sino nagbabayad yan? Taong bayan ang nagbabayad yan, yung mga hearing na yan na ginagawa dyan. So mga kapatid, ako, kami sa religious sector, of course, nagpipray tayo. Pero higit sa prayer, kung meron pa tayong magagawa, na mag-stand naman in truth, gagawin natin ito. So, yun lang ang aking makukontribute. Nang in-inform ako ni Director Dante Navarro na meron daw maisot dito, malapit lang sa lugar ko, kaya hindi po ako magsayang ng panahon na ako'y makiisa sa layunin ito for the survival of this country. Kawawa po country natin. Nakakaawa po tayo lahat. Hindi po sila kawawa, mga milyonaryo yung mga politiko na yan. Hindi po sila kawawa. Ang kawawa po ay yung taong bayan na umaasa ng kalinga ng ating gobyerno. Pero nawa, pagpalain tayo ng Diyos, pagpalain ng bansang ito. Salamat po at magandang hapon sa lahat. Yan, maraming salamat, Bishop. Okay, ang sunod.
Gusto lang natin i-acknowledge yung mga presence ng ating mga vlogger. Nandito si Tropang Bisaya. Asa na yung Tropang Bisaya natin? Palakpakan natin sila. Okay, nandyan. Nandyan si El Bigotillo. Yan, nandun. Sana yun? Okay. Andyan din si Dabawenyo.ph. Andyan si Tropang OFW Channel. Si Saraos Ramir, FB and TikTok po ang account niya. Diyan si JC De La Cruz World. Yun o. Si Kabayan Viral PL. Sana yun? Ito naman si Teroy TV26 Ayun o. and Sangkay Vlog. Maraming salamat po sa pagdating ninyo. Sa pagsubaybay ng kaganapan ng ating maisog. Hakbang ng maisog. So maraming salamat po. Ang sunod nating speaker dito ay tinatawagan ko po siya po yung ating district tax organizer. Nickname po niya, tawag sa kanya ay si Dang Mendoza. Ito po, bigyan natin ng palakpakan. Andun pa yung nakatala. Congrats sa lahat ng mga isog vlogger. Ay, maraming salamat, ma'am. Hello! Ayun, okay, alive pa. Siyempre, unang-una, nagpapasalamat ako kasi alam ko tayo mga ginang, busy po tayo. Pero nandito po tayo ngayon para makinig, para magkaroon ng mga kaalaman pa, di ba? Siyempre. So, nagdagan ko na yung mga sinabi. Nakita naman natin yung comparison kung ano yung mga dating pag-upo ni President Duterte noon at sa ngayon, di ba? Nakita po natin, regarding po sa action sa mga reklamo. Di ba noon, pagka sinabi natin may reklamo tayo noon, na-actionan ka agad. Pero ngayon, tignan po natin ngayon, di ba? Medyo parang mabagal ang action kagad. So, nakikita po natin kung yung comparison, kung paano po yung... wala na po kasi tayo magawa eh. Nandito na, nandyan na. So, ang kailangan lang